Welcome sa Rightly Dividing the Word of Truth. Ang layunin po namin ay hindi makapanakit ng damdamin ng iba, kundi makapagturo ng karagdagang kaalaman tungkol sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng tamang paghahati. Magandang araw pong muli sa lahat. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay Rightly Divided Pangsyam. May pamagat na, ano ang kahinatnan ng mga hindi sumasampalataya kay Kristo? Mga talata. Juan Kabanatang 3, talatang 18. Roma Kabanatang 2, talatang 5 hanggang 8. Pangalawang Tesalonika Kabanatang 1, talatang 7 hanggang 9. Pahayag Kabanatang 20, talatang 11 hanggang 15. Katotohanan. Matapos nating pag-aralan ang dakilang pag-asa ng mga naligtas, isang seryosong tanong ang dapat din nating harapin. Ano naman ang mangyayari sa mga tumanggi sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang ebanghelyo? Ngunit dahil ito ay malinaw na itinuturo ng salita ng Diyos, hindi rin natin ito maaaring iwasan. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Juan Kabanatang 3, talatang 18. At isinulat ni Apostol Pablo na maghihiganti sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang mga parurusahan ng walang hanggang kapahamakan. Pangalawang Tesalonika Kabanatang 1, talatang 8 at 9. Ipinakikita ng kasulatan na ang pagtanggi sa ebanghelyo ay may walang hanggang kahihinatnan. Right Division Insight. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng pag-ibig. Siya rin ay Diyos ng kabanalan at katarungan. Sa panahong ito ng biyaya, buong pagmamahal niyang iniaalok ang kaligtasan sa lahat sa pamamagitan ng natapos na gawa ni Kristo sa krus. Ngunit darating ang araw na ang kanyang matuwid na paghuhukom ay ganap na maihahayag. Inilalarawan ng pahayag Kabanatang 20, talatang 11 hanggang 15, ang dakilang luklukang puti, kung saan hahatulan ang mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi ito ibinigay upang takutin ang tao. Ito ay babala ng Diyos at paanyaya na tanggapin ang kanyang biyaya habang may panahon pa. Application. Kung ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, magpasalamat ka sa biyayang nagligtas sa iyo. Ngunit alalahanin din ang mga mahal sa buhay, kaibigan, at kakilala na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Naway maging masigasig tayong ibahagi ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos habang bukas pa ang pintuan ng kanyang habag. At kung hindi ka pa nagtitiwala kay Hesukristo lamang para sa iyong kaligtasan, tandaan na ang paanyaya ng Diyos ay bukas pa ngayon. Ang kanyang biyaya ay sapat upang iligtas ang sinumang sumasampalataya. Takeaway. Ang Diyos ay banal, makatarungan at mapagmahal. Iniaalok niya ngayon ang kaligtasan bilang kaloob ng kanyang biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit ang sinumang tumanggi sa kanyang ebanghelyo ay haharap sa kanyang matuwid na paghuhukom. Kaya habang may panahon, tugunin natin ang paanyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Gospel Reminder. Ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Unang Korinto Kabanatang 15, talatang 1 hanggang 4. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay tumatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan bilang kaloob ng biyaya ng Diyos. Paanyaya sa pag-aaral. Hindi namin hinihiling na paniwalaan ninyo ang aming sinasabi dahil lamang sa nabasa ninyo ito. Inihikayat namin kayong buksan ang inyong Biblia at suriin ang bawat talatang nabanggit. Tularan natin ang mga taga-Berea na tinanggap nila ang salita ng buong pananabik at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan, kung gayon nga ang mga bagay na ito. Gawa 17, 11. Naway ang ating pinakamataas na awtoridad ay hindi tradisyon, opinyon ng tao o denominasyon, kundi ang mismong salita ng Diyos na hinahati ng matuwid. Kung may mga tanong o nais ninyong pag-aralan pa, malugod kayong mag-iwan ng komento. Sama-sama nating saliksikin ang kasulatan sa espiritu ng biyaya, katotohanan, at pag-ibig kay Kristo. Kung nagustuhan po ninyo ang bedyong ito, please subscribe, like, and share. Kayo po, may idea po ba kayo kung ano ang kahihinatnan ng mga hindi totoong sumasampalataya sa Diyos? Maari po kayong mag-iwan ng komento sa comment section upang ating matalakay sa susunod na pag-uusap natin.